Malik tayo kasi sirado nga pala. Sirado si Chardox. So nakalagay doon 26 to 27. Sirado yung shop nila. So wala tayong magagawa rito. Kailangan nating pumunta na lang siguro sa dito na lang tayo sa Puerto, no? Sa Yamaha. Punta tayo sa Yamaha, guys. Doon na lang tayo magpa-check kasi parang meron yata silang diagnostic tools. Patay sa Yamaha. Okay, ganito ka-traffic dito sa Taguluan. Talagang pangit ang takbo ng motor natin, guys. Lalo na pag sa mga ahon. Diyos ko, napakapangit talaga. At saka pabaho dito, parang may namamatay, parang may patay na hayop. Okay, so yan nga pala yung papunta sa Bukidnon. So pero hindi tayo dadaan dyan kasi medyo alanganin yung papunta doon. Maghahanap na lang siguro tayo ng ibang shop. Tignan natin kung mayroong shop dito sa gilid dito. Pero shout out at saka doon sa pinagawa natin sa Motormate. Okay yung mekaniko. Wala akong binayaran. Shout out, talagang bilib ako sa mekaniko na yon. Bilib talaga ako kasi kahit na hindi natin napaayos, pero hindi naman tayo hiningan ng yun nga, which is yun yung isa sa mga quality na tao na makikita natin dito sa mundong ito. So tayo kasi, guys, no, hindi naman tayo anong tao dito, nagmamataas, pero yung mga taong ganyan na tinitimbang lagi yung mga desisyon sa buhay ay no, tayo kasi kapag alam naman natin na hindi na fix yung motorsiklo natin, tapos kapag hiningan tayo, syempre magbibigay tayo, diba? Kaya lang dapat kasi yung paggawa ay nasa konsensya natin yan, no? So ito yung isa sa mga bagay na kailangan talaga nating pag-isipan, no? Hindi tayo nagkikipagtalo, pero kapag yun nga, magdiman yung isang tao na tumingin sa motorsiklo natin, bibigyan natin, no? Kasi mag-effort din sila sa paggawa, pagbaklas sa mga fairings natin. So ito na, guys, dito tayo sa Bugo Bridge. Babalik na naman tayo. So hindi na ayos yung motor natin at saka sirado si Chardox. Ewan ko kung may ibang shop pa na gagawa dito. Pagdating sa FI, hindi natin alam. So isa ito sa mga mahirap talaga na gagawin natin, yung maghanap ng mekaniko na may proper tools pagdating sa fuel injection. So siguro pupunta na lang ako sa Desmart. Patitignan natin dun kung ano yung problema. Balik tayo sa Bugo, guys. No choice. So wala tayong magagawa. Mahal mo na, ba't adan? So dito tayo sa Bugo, Cagayan de Oro. Okay, kitang kita pala dun yung bundok. Anong klaseng bundok ba to? Parang balumpal yata.
Kita pala rito yung balubal, no? Mhm. Parang sumakit yung tiyan ko. Parang gusto kong kumain ngayon ah. Kahit na ganito yung motor natin, hindi naman siya namamatay, no? Kahit may problema, hopefully hindi siya mamatay, umaandar pa rin. Okay. Oy, grabe. Kala ko nag counterflow. Yun pala may ginagawa dito. Ito pala yung merging lane. Kailangan natin mag-merge sa mga traffic. Pauna na natin tong van kasi hindi na tayo makikipag-kompetensya kung sino yung mauna, no? Kailangan din natin mapagbigay sa kalsada ng hindi tayo maging mainitin sa ating mga ulo, no? Kailangan natin bigyan ng yan, pagkakataon ang bawat motorista. So napaisip-isip na rin ako kung ano yung gagawin ko dyan sa unahan, kasi may overpass, hindi ako pwedeng dumiretso. Kaya siguro mag-U-turn na lang ako dyan sa underpass, no? Hopefully hindi tayo mahuli ng enforcer, kasi wala rin tayong ibang daanan, no? Hindi rin tayo pwedeng diretso dyan. Pwede naman pero magka-counterflow tayo. Hindi na tayo magka-counterflow, baka pagalitan tayo. Ito yung Honda eh. Diyan natin dadalhin yung motor natin. So ipa-check natin yung engine. Sana naman hindi tayo piperahan ng taga Honda Dismark. So timing na timing, maraming papunta sa Cagayan de Oro City, at pwede tayong mag U-turn dito. Okay, and then ito na siya guys. Okay, yan yung Honda.